Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, buong Pilipinas. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa pamilya Marcos. Pasensya na po kayo wala po akong magawa dahil ito po ang gusto nila Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Jose Rizal at Amang Ninoy Aquino. Ang mag-video record po ako ngayong araw na ito. Ngayon po ay November 18, 2023. Siguro alam nyo na po kung anong araw ito, no, na sa pamilya Marcos mahalaga o sa iba rin, no? Kasi ngayong araw pong ito, November 18, hindi ko na po matandaan yung taon, no? November 18 po, ay inilibing po ang bangkay ni Amang Ferdinand Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Di po ba? November 18 po yun, kaya lang yung taon, hindi ko na po matandaan. Kaya pasensya na po kayo Ngayon po, gusto po nila Amang Ferdinand Marcos Sr. na mag-record po ako ngayon. Kaya wala po ako magagawa kasi napakahalaga raw po ito na malaman po ito ng pamilya Marcos. Una po sa lahat, no? Sa pamilya Marcos, sa inyo pong lahat, pasensya na po kayo wala po talaga akong magawa. Kung sa sarili ko lang po talaga, ayoko nang yung mga ganito, mag-record tungkol sa gobyerno, yung tungkol kay lalo na sa pamilya Marcos. Dahil ilang beses na po ako nag-record, ilang beses na po ako nag-video record do sa pamilya Marcos, wala rin pong magandang nangyayari. Hindi rin ginagawa ng pamilya Marcos. Kaya lang po, wala po akong magagawa dahil ito na raw po yung last para do sa pamilya Marcos. Last na po ito. Hindi na raw sila makikiusap, hindi na sila magmamakaawa sa pamilya Marcos. Kaya lang po sila pinagbibideo record ngayon dahil napakahalaga po na malaman at maunawaan ito ng pamilya Marcos. Unang-una po sa lahat, no, kayo pong lahat na pamilya Marcos, Bongbong Marcos, gaya ng sinabi po sa inyo noon nila Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Jose Rizal at Amang Ninoy Aquino. Alam ko po na hindi po kayo naniniwala sa mga sinasabi ko. Pinasabi nila Amang Dr. Jose Rizal, Amang Ferdinand Marcos Sr. at Amang Ninoy tungkol sa kanilang tatlo. No? Kasi noon po, nung panahon ni Jose Rizal, Marcos, Ninoy, sila po ay nasa katawan tao po, no? Ganun po. Ngayon, nung sila ay mamatay po, balik po sila sa pagiging Holy Spirit. Ito po palang tatlong ito, Jose Rizal, Marcos, Ninoy, sila po pala yung Holy Trinity ng buong Biblia. No, yan, nasabi ko na po sa inyo lahat noon yan Sila po yung Holy Trinity ng buong Biblia. Nung panahon po ng Biblia, nababasa nyo yung Biblia, wala kayong mababasang Jose Rizal, Marcos, Ninoy. Wala po. Pero nung tumating po ang 2002, yon. Ito po sinasabi ko sa inyo, mga bagong revelation. Mga bagong revelation ng Diyos. Ipinapahayag nung panahon 2002 hanggang kasalukuyan po. Na ang tatlong ito po pala, Jose Rizal, Marcos, Ninoy, sila po pala yung Holy Trinity ng buong Biblia. Yan po, sila po ang Diyos Ama, Holy Spirit ng buong mundo ngayong panahong ito. Yan lang po Maniwala po kayo sa hindi, tanggapin nyo man po hindi, yan po ang isang katotohanan na sinasabi po nila Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Jose Rizal at Amang Ninoy Aquino. Holy Spirit na po sila, Diyos Ama, Holy Spirit na po sila. Andito po sila sa katawan ko. Nangungusap, nagsasalita. Gaya ngayon, nagsasalita sila sa pamamagitan ko. Yan po Alam nyo po yan dahil nasa Facebook po yan.
Ngayon po, Pamilya Marcos, pasensya na po uli kayo, no? Gaya po ng sinabi po sa inyong lahat, no? Gaya po ng sinabi po sa inyong lahat, Pamilya Marcos, Bongbong Marcos, na ako po, ang gusto ni Ferdinand Marcos Sr., no, ni Amang Ferdinand Marcos Sr., Diyos Ama, Holy Spirit na rin po siya eh. Silang tatlo, Holy Spirit. Silang tatlo po, Jose Rizal Marcos Ninoy, Diyos Ama, Holy Spirit ng buong mundo. Ngayong panahong ito, tanggapin nyo man po yan o hindi, paniwalaan man po ninyo hindi, pero yan ang isa pong katotohanan. Pasensya na po di kayo, wala po akong magagawa. Gaya po na nasabi po sa inyong lahat, Pamilya Marcos, Bongbong Marcos, na ang gusto po talaga ni Amang Ferdinand Marcos Sr., yung pinakagusto niyang mangyari po, no? Yung pinakagusto niyang mangyari sa lahat, pinakagusto. Yung ako po ay mapunta diyan sa palasyo ng Malacanang Palace. Napakahalaga raw po yan, Pamilya Marcos. Buong Pilipinas, buong mundo, napakahalaga raw po na ako ay mapunta doon sa Malacanang Palace. Doon ako nakatira at ang aking mga anak at mga apo. Yan po ang dahilan. Kaya napakahalaga raw po na mapunta ako, nakatira ako doon sa palasyo ng Malacanang. Bakit po? Bakit po napakahalaga? Una, ganito po, no? Sinabi rin po ni Amang Ferdinand Marcos Sr. sa inyo na ako po, ang gusto po nila Amang Ferdinand Marcos Sr., kasi kailangan ko po ng bagong Maria Kailangan ko po ng bagong Maria, bagong asawa. Ibig po sabihin ng bagong Maria, bagong asawa ko, no? Napakahalaga raw po. Ngayon, ang gusto po nila Amang Ferdinand Marcos Sr., dahil nga si Bongbong Marcos, presidente na ngayon. Ang tatay niya, si Amang Ferdinand Marcos Sr. Ang gusto pong mangyari talaga ni Amang Ferdinand Marcos Sr., sa Pamilya Marcos po ako kukuha ng bagong Maria ko. Ng buong mundo na po yan, buong mundo, no? Pagka doon sa Pamilya Marcos ako kumuha ng bagong Maria ko, buong mundo na po yan. Naunawaan po ninyo? Kaya lang po, nabalitaan ko po, nalaman ko po, no? Hindi ko lang alam kung totoo, na si Amy Marcos po, wala naman pong anak na dalaga, walang anak na babae. Kaya wala po ako mapipili doon, no? Puro lalaki po yata yung anak ni Amy Marcos. Kay Bongbong Marcos, puro lalaki din po yata, wala rin pong babae, no? Di ko lang po alam kay Irene Marcos, kasi si Irene Marcos po, bihira ako naman po makita sa TV, hindi ko rin po nakikita sa TV, kaya sa mga balita, no? Ang madalas po kasi sa na nakikita ko sa TV o sa mga sila Bongbong Marcos at saka si Amy Marcos. Sila po yung parang pinakasikat na, no? Si Irene po pala yun, Irene. Hindi ko po ganong kilala yun, no? Kaya hindi ko lang po alam kung may anak siyang babae, may anak siyang dalaga, no? Hindi ko lang po alam. Kung wala nga po, gaya po na sinabi po sa inyo, no? Pamilya Marcos, kung wala raw po na anak na babae kayo, na anak ni Amang Ferdinand Marcos Sr., no? Wala kayo anak na babae, wala kayo anak na dalaga na pwede kong maging bagong Maria, doon po sa pamilya ninyo Marcos, ako kukuha ng magiging bagong Maria. Buong mundo po yan, no? Pag sa Pamilya Marcos po, buong mundo na po yan, no? Ang gusto po ni Amang Ferdinand Marcos, yung pong ang apelyido Marcos, no? Yung sa kamag-anak po ninyong Marcos ang apelyido. Napakahalaga raw po yan. Kaya ako po, gusto nila mapunta ako sa palasyo ng Malacanang. Pag nandun na po ako, saka po lang ako makakapili, saka lang po ako makakahanap na magiging bagong Maria ko. Kasi napakahalaga raw po niyan. Doon sa pamilya po ninyo na Marcos ang apelyido, no? Alam niyo po kung bakit gano'n ang gusto ni Amang Ferdinand Marcos Sr.? Ganito po para maunawaan po ninyong mabuti. Ito, alam na mga, si Eddie Villanueva, alam ito yung mga nagbabasa ng Bible, maaaring alam nila ito. Kung natatandaan niyo po si Amang Abraham,
na nasa Bible, yung nasa Bible po si Abraham, Jacob, at saka Isaac, di ba? Yan. Si Abraham po, sinabihan ng Diyos na ang sabi sa kanya, Abraham, si Isaac, ikukuha mo na magiging asawa niya doon sa mga kamag-anak mo. Yung mga kamag-anak ni Abraham, doon siya kukuha ng magiging asawa ni Isaac. Kaya si Isaac po, ang napangasawa po ni Isaac, ay yung kamag-anak po niya, no? Ibig sabihin, kapwa niya Israelita, no? Yon. Ibig sabihin, doon po, no? Yun yung no? Yung kamag-anak ni Abraham. Pagkatapos po, nung si Isaac naman, sinabihan niya si Jacob na doon siya kukuha ng magiging asawa niya doon sa mga kamag-anak nila. Abraham, kamag-anak ni Isaac. Yan, no? Yan po. Tandaan po ninyo mga kamag-anak po ang gusto nila na maging asawa ni Jacob, ni Isaac, no? Ni Abraham, yan, ganyan. Sa kamag-anak po ni Abraham, napakalaga. Ganon din po ang gustong mangyari, no? Ganon din po ang gustong mangyari nila Amang Ferdinand Marcos Sr., no? Talagang ang gusto po nilang mangyari, sa pamilya Marcos ako kukuha na magiging bagong Maria ko, bagong asawa ng Pilipinas at ng buong mundo. Bagong Maria po yun. Ibig sabihin po ng bagong Maria, pag buong mundo po kasi, pag nandyan po ako sa palasyo ng Malacanang, halimbawa po, dinala nyo ako sa palasyo ng Malacanang. Pagkatapos, nakakuha ko na magiging bagong Maria ko doon sa pamilya nyo. Marcos yung apelyido ng babae, Marcos po ang apelyido ng babae. Nakakuha ko. Kaya maaring buong mundo po yan. Igagalang po siya kasi kilala nga po ako. Ako nga po yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Bakit po? Kasi nga po nandito yung Diyos Ama, Holy Spirit ng buong mundo. Yan po Yan po kasi una pong mangyayari. Ang gusto po, kaya napakahalaga raw po na mapunta ako ng palasyo ng Malacanang. Diyan ako kukuha ng magiging bagong Maria ko at ng buong mundo sa pamilya Marcos. Ngayon po, no, pamilya Marcos, ito lang po. Isipin niyo po, napakahalaga po Bakit po kaya gustong-gusto ni Amang Ferdinand Marcos Sr. na matira ako dyan sa palasyo ng Malacanang? Kasi yung hinahangad ninyo na mapabuti ang bayang Pilipinas, hindi mangyayari yan, Marcos. Kahit ikaw ang presidente, Marcos, kahit na napakayaman ninyo, may ginto kayo, hindi mangyayari yung sinasabi mong mapapabuti, maayos. Hindi. Yung sinasabi mong bagong Pilipinas, hindi mangyayari yan. Bakit? Walang Diyos Hindi po ako Sila Amang Ferdinand Marcos Sr. na po yun Walang Diyos sa loob ng palasyo ng Malacanang. Wala po ako roon. Naunawaan po niyo, wala si Amang Ferdinand Marcos Sr. doon sa loob ng palasyo ng Malacanang. Yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, wala po sa loob ng palasyo ng Malacanang. Kaya hindi magagawa ni Bongbong Marcos yan. Kung wala ako sa loob ng palasyo ng Malacanang. Wala po akong magagawa. Sila Amang Ferdinand Marcos Sr. po ang nagsasabi niyan. Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi po sa iyo, Bongbong Marcos napakahalaga na mapunta ako. Patitirahin mo lang ako Patitirahin mo ako dyan sa loob ng palasyo ng Malacanang. Ano ang mangyayari kapag nandyan na ako sa palasyo ng Malacanang? Una, yan nga, kukuha ako ng bagong Maria ko sa pamilya Marcos. Pangalawa po, ang mangyayari po kasi ganito, no? Pamilya Marcos, Bongbong Marcos, sabi nga po sa iyo ganito Kapag ako napunta ng palasyo ng Malacanang, wala nang eleksyon sa pagiging presidente. Pwede ka nang tumagal dyan, pwede ka nang manatili hanggang sa tumanda ka, pwede ka, kung kaya mo pa, pwede kang manatiling presidente kung nandyan ako sa loob ng palasyo ng Malacanang. Kasi sila Amang Ferdinand Marcos Sr. na yung kikilos Sila Amang Ferdinand Marcos, yung Diyos Ama, Holy Spirit ng buong mundo, sila na yung magsasalita sa buong mundo. Buong mundo na yan, sila magsasalita. Kaya ikaw, pwede ka nang maging presidente, no? Gaya
gaya ng ama mo, si Amang Ferdinand Marcos Sr., inabot ng 20 taon, di ba? Maaaring tumagal ka rin. Kung yan kung nandyan ako sa loob ng palasyo ng Malacanang. Bakit? Kasi para magabayan ka, Bongbong Marcos, para magabayan ka bilang presidente at ang buong Pilipinas, no? Naunawa mo? Buong Pilipinas yung gagabayan nila Mang Ferdinand Marcos. Ang kailangan lang daw po talaga, mapunta ang Diyos, Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Jose Rizal at Amang Ninoy Aquino diyan sa palasyo ng Malacanang. Pasensya na po kayo buong Pilipinas, Bongbong Marcos, kasi hindi po ako yung nagagalit, hindi po sila Amang Ferdinand Marcos po yung na nagagalit. Naunawaan po niyo. Pag nagalit na po, hindi po ako yun. Kasi ako po, wala po akong karapatan Wala akong karapatang magalit sa inyo. Kasi presidente kayo, mayaman kayo, bilyonaryo kayo, matataas ang pinag-aralan nyo kaysa sa akin. Kaya wala po akong karapatang magalit Kaya lang, wala akong magagawa. Ang Diyos ang nagagalit, lalong-lalo na ang daddy mo sa laman at espiritu. Si Amang Ferdinand Marcos Sr. Yun po, no? Ganito po Kita nyo Ang gusto mangyari, ganito Una nga po yan, kukuha ko ng magiging bagong Maria ko. Pagkatapos, si Bongbong Marcos po, no? Si Bongbong Marcos, pwede nang hindi maging pwede nang walang eleksyon na mangyayari kasi nandyan na ang Diyos Ang Diyos na po ang gagabay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pwede nang walang eleksyon sa presidente. Wala na pong eleksyon. Ngayon, sinabi na rin po sa inyo na ang vice presidente mawawala na po. Mawawala na ang vice presidente. Kaya matitira na lang ang presidente. Tapos yung senador, yung congressman, yan na lang po. Yan po yung mga plano muna nila no? Kasi wala nga po ako sa palasyo pa ng Malacanang Pero pinapahayag na po sa inyo yan, no? Yun, Bongbong Marcos, no? Maring tumagal ka, no? Gaya ng ama mo, tumagal sa pagiging presidente. Maring ganun. Basta nandyan lang ako sa palasyo ng Malacanang. Kasi sasabihin sa'yo kung anong dapat gawin No? Sasabihin sa'yo kung anong dapat. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, gagawin ninyo. No? Gagawin ninyo. Yun ang mahalaga. Sinusunod nyo yung mga sinasabi nila Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Jose Rizal, at Amang Ninoy Aquino. Yan po. Pagkatapos po niya, kasi unti-unti po yan Hindi naman po pagka napunta ako ng palasyo ng Malacanang, bigla na lang ganito, pagpapalain na ang buong Pilipinas, magkakaroon na ng tunay na kapayapaan, tunay na pagbabago, Hindi po. Unti-unti po yan. Sasabihin muna sa inyo, ganito gagawin ninyo. Hanggat sinusunod po ninyo yung sinasabi nila Amang Ferdinand Marcos ninyo. Kasi sila po yung magsasalita na sa buong Pilipinas Sila yung magsasalita sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung ano yung gagawin ninyo. Naunawaan po ninyo? Kung ano yung gagawin ng mga nasa gobyerno. Ang unang-una pong gagawin ito No? Pag sinabi nila Amang Ferdinand Marcos Sr., papalitan na ang pangalan ng Pilipinas. Kasi yan po ang talagang plano ng Diyos kasi yan po magsisimula, no? Diyan magsisimula yung tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, at tunay na pagbabago. Yung papalitan na yung pangalan ng Pilipinas. Gaya na nasabi ko po sa inyo, nasa Facebook po yan, ang magiging pangalan ng Pilipinas yung bagong pangalan ay Rizalian sa Tagalog. Rizalian sa Tagalog, Rizalians, no? May S. Rizalians sa English. Gaya ng Philippines. Sa English, Philippines. Sa Tagalog, Pilipinas. Ganun po. Rizalian sa Tagalog, sa English, Rizalians. Gaya ng nasa Facebook po, nakita nyo naman yung bandera po. Yon, papalitan na yung pangalan ng Pilipinas at papalitan na rin po yung bandera ng Pilipinas. Papalitan po. Yan ang unang-unang ipagagawa po sa inyo. Buong Pilipinas, Pamilya Marcos. Papalitan muna yung pangalan ng Pilipinas. Papalitan muna yung bagong bandera. Papalitan muna yung bandera ng Pilipinas. Napakahalaga po
At ang ipapalit po, nakita nyo naman, merong larawan ni Amang Rizal, larawan ni Amang Ferdinand Marcos Sr., larawan ni Amang Ninoy Aquino, at yung larawan ko po. Yung apat na po yan, apat na Diyos po kasi yan, napakahalaga. Diyan po magsisimula pamilya Marcos, buong Pilipinas, no? Yan po talaga. Wala po akong magagawa. Ayoko nang ano yun to. Kaya lang, wala akong magagawa po. Yan ang gusto talaga mangyari ni Amang Ferdinand Marcos Sr. No? Yan po, na mapunta ako sa palasyo ng Malacanang. Ngayon, gaya ng sinabi ko po sa inyo, pamilya Marcos, no? Na ngayon, ito na yung huling-huli, sasabihin sa inyo. Yung magmamakaawa, makikiusap sa iyo na patirahin mo na ako sa palasyo ng Malacanang. No? Para sa ganon, matulungan ka ni Amang Ferdinand Marcos Sr. kung ano yung gagawin mo sa bayang Pilipinas. Kasi gagabayan ka na ng Diyos eh. Tandaan po ninyo ha, Bongbong Marcos, tingnan niyo po ninyo, pansinin po ninyo, bakit hindi ko po magawa na tawagin kang Presidente Bongbong Marcos, Senadora Amy Marcos, bakit hindi ko po magawa yun? Bakit? Kasi nga po mas mataas yung kalagayan ko bilang Diyos, no? Bilang Diyos, kasi nga po nandito si Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Sir, yung Holy Spirit, Diyos, Ama ng Holy Spirit, andito. Kaya po kita nyo, ang natatawag ko lang sa inyo, Bongbong Marcos, Amy Marcos. Bakit? Kasi nga po, mas mataas po ang kalagayan ko bilang Diyos. Sa pagiging tao, mataas ang kalagayan nyo. Bakit? Una, mayaman kayo, magaling kayo, matalino kayo, may pinag-aralan kayo, marunong kayo sa English. Ako, wala naman po akong alam sa English. Hindi ako ganong marunong. Sa pagiging tao, mataas yung kalagayan nyo. Mayaman kayo eh. Mayaman kayo, bilyonaryo ka, marunong ka sa English, magaling kang magsalita ng English, no? Mayaman, yan ang ikatataas nyo sa akin bilang tao. Pero sa pagiging Diyos, mas mataas ang kalagayan ko sa inyong lahat. Maging kay Eddie Villanueva, Eduardo Manalo, no? Yung mga mangangaral, yung mga kilalang mangangaral ng Biblia, no? Yung mga mangangaral ng Biblia, yan, si Eddie Villanueva, Eduardo Manalo, yan, lahat ng mga mangangaral, mas mataas ang kalagayan ko sa inyo bilang Diyos. Sa pagiging tao, maaaring mataas ang kalagayan nyo. Bakit? Mahirap lang ako, palaboy lang ako. Kayo, mayaman kayo, marunong kayo sa English, di ba? Matatalino kayo, ako hindi. Sa pagiging tao, lamang na lamang kayo. Pero sa pagiging Diyos, mas mataas po ang kalagayan ko bilang tao. Gaya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, sa pagiging tao, mas mataas yung kalagayan ng mga nasa gobyerno di ba? Kita nyo, sinusunod niya yung sinasabi ng mga nasa gobyerno. Ginagalang niya sinusunod niya. Bilang tao andito siya sa lupa Bilang tao, ginagalang niya. Sabi, magbuwis kayo. Ayun, nagbubuwis, di ba? Sabi ni, kaya mga alagad ni Jesus Christ, yung lumang Jesus Christ, lumang Jesus Christ, kasi may bagong Jesus Christ na nga po, yun, ang bagong Jesus Christ na nga po, alam nyo na Jose Rizal Marcos Ninoy. Yan na yung mga bagong pangalan ni Jesus Christ, no? Kita nyo, sumusunod siya sa sinasabi ng gobyerno. Sinabi ng gobyerno, magbuwis kayo. Nagbubuwis sila, di ba? Pero sa pagiging Diyos, mas mataas ang kalagayan ni Jesus Christ. Kaya lang, hindi niya maipakita kasi, siyempre, hindi niya ipinakita na mas pagiging Diyos, hindi po niya kasi nasa katawan tao siya. Kagaya ko, hindi ko maipakita sa inyo. Pero pag nasa loob ako ng Malacanang Palace, diyan makikita ninyo. Bongbong Marcos, pamilya Marcos. Pag nasa loob na ako ng Malacanang Palace, diyan ipakikita ni Amang Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Jose Rizal, at Amang Ninoy Aquino, yung pagiging Diyos nila. Sundin nyo o hindi, pakikita nila sa inyo. Hindi naman po sila galit sa inyo Katunayan, mahal na mahal po niyang bayang Pilipinas. Yung mga mahihirap, maging yung mga may sira sa ulo yung mga taong grase, mahal na mahal po nila. Kaya lang, nasa kalsada po kami, hindi kami makakilos. Hindi makakilos ang Diyos Ama, Holy Spirit, Ferdinand Marcos Sr., Amang Dr. Sir, at Amang Ninoy.
Hindi sila makakilot para tulungan yung mga taong mahihirap, hindi eh. Nasa kalsada po ako, sa kalsada ako nakatira. Pero pag napunta ako sa palasyo ng Malacanang, yung mahihirap na yan, maging yung mga may diferensya sa pag-iisip, ipakikita nila kung gaano nila kamahal yan. Tandaan po nyo, sa ngayon hindi nila magawa kasi nasa kalsada ako. At gaya po na nasabi sa inyo, ang nagahari ngayon, si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Alam nyo na kung sino yan, di ba? Yung mga demonyong politiko na nagkukunwaring anghel, nagkukunwaring mabubuting anghel, yan, sila yung nagahari-hari. Yung mga korap, yan. Yan yung mga demonyo na nagkukunwaring mabuting anghel. Naunawaan nyo? Pero pag nasa palasyo ako ng Malacanang, Ferdinand Marcos Sr., unti-unti na magbabago sila Unti-unti. Kasi magsasalita na ang Diyos sa kanila. Magsasalita si Amang Ferdinand Marcos Sr. O mga anak, lahat po buong Pilipinas, buong mundo, anak ang itatawag. Gaya ng sinabi sa niya, anak ang itatawag. KNPA ka, rebelding Muslim ka, anak ang itatawag sa inyo. Kaya lang, papayuhan yung mga NPA, papayuhan niya, yung mga rebelding Muslim, papayuhan na yan. Para magkaroon ng pagkakaisa ang bayang Pilipinas. Magkaroon ng tunay na kapayapaan ang bayang Pilipinas. Tandaan po ninyo, ang mga NPA po, ang mga rebelding Muslim, mahal din po ng Diyos yan. Mahal din po nila yan kahit pag ganyang kasamayan. Pero hindi nyo alam, ginagamit din nila yan para mapabuti ang isang bayan. Naunawaan po ninyo, ginagamit po nila yan. No? Naunawaan po ninyo, ginagamit po nila yan sa pagpapaalis sa mga hindi magandang presidente. Sumasama po sila dyan. Naunawaan po ninyo? Naunawaan po ninyo? Yun. Tandaan po ninyo, ang mga NPA sa ngayon, nakikipaglaban sila kasi bakit? Kasi nga po, merong mga tiwaling politiko, tiwaling mga nasa gobyerno, di ba? Tiwali No, hindi maganda yung ginagawa. Kaya pinagpapatuloy na yung pakikipaglaban. Pero pag ako napunta na po sa palasyo ng Malacanang, yan, unti-unti po magsusukuan na yan. Unti-unti po pag napatunayan nila na talagang ito na yung talagang ano natin, pinapangarap natin. Yon. Unti-unti po yan, pasusukuin po sila. Yung mga rebelding Muslim, yung mga NPA na talagang pasusukuin po sila. Ang kailangan lang daw po talagang mangyari, sabi nila Amang Ferdinand Marcos Sr., mapunta ako, makatira ako sa palasyo ng Malacanang. Kasi ang Diyos ang gagabay sa buong Pilipinas, maging kay Bongbong Marcos. Yan po, tandaan po ninyo ito Bongbong Marcos. Gaya na nasabi ko noon, no? Hindi pa kita nabubuhusan ng langis no? Yung banal, alam ko maaaring hindi ka naniniwala diyan no? Yung banal na langis, yung gaya ng ginawa ni Samuel doon kay Haring Saul, ang kauna-unang hari ang kauna-unang hari ng buong Israel si Saul. No, si Saul ang kauna-unang hari. No, kasi humingi ng hari ang bayang Israel no? Ayaw nilang maging hari ang Diyos. Ang Diyos ang hari nila Ginagamit yung mga propeta, sabihin mo sa bayang Israel, ganito. Sabihin mo sa bayang Israel, ganito. Ayaw ng bayang Israel yun, yung lumang Israel, yung nasa Bible. No? Yung lumang Israel, nasa Bible, ang sinasabi ko. Ayaw ng Israel, kaya ang ginawa nila, sabi, bigyan mo kami ng hari, gaya ng ibang bansa. Humingi sila ng hari, gaya daw sa ibang bansa. Gusto nilang gayahin yung ibang bansa. Sige, sabi ng Diyos, sige, sundin mo sila, bigyan mo sila ng ganito. Bigyan mo ng hari, ayaw nila akong maging hari. Itinakwil ako ng Israel! Itinakwil ako ng Israel, sabi ng Diyos itinakwil daw siya kasi ayaw maging hari ang Diyos ng Israel. Humingi ng hari, tao ang hiningi. Ayun, binigay, sige sabihin mo. Kaya lang, ganito ang mangyayari sa mga anak nila.
kukuning sundalo yan sa pilitan, yung mga anak ninyo, kukunin ng ganito, magkakaroon ng buwis, ganito. Yan, katulad ng ginagawa ngayon sa batas, no? Mga ginagawa ng mga nasa gobyerno ngayon, di ba? May mga buwis yan, ganyan ang nangyari. Unang-unang hari, si Saul. Naunawaan po ninyo, ano nangyari? Naging maganda ba nung naging ano na si Saul, nagkaroon na ng hari? O, hindi na. Yon. Kaya ngayon po, andahan po ninyo, bayang Pilipinas, mapalad po ang bayang Pilipinas. Kaya na sinabi sa inyo, ang bagong bayan ng Diyos ngayong panahong ito, ang bagong bayan ng Diyos, dati Israel ang Israelita po dati ang bayan ng Diyos ngayon hindi na po. Ang bagong bayan ng Diyos, no? Walang iba kundi ang Pilipinas! 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 Ikaw! Ikaw ang aking bayan! Ikaw ang aking bagong bayan! Pilipinas, tatawagin sa bagong pangalan. Rizalian, Rizalians, Rizalians, Rizalians. Bakit Rizalian? Dahil ako si Dr. Jose Rizal. Ako si Dr. Jose Rizal. Ako rin si Ferdinand Marcos Sr. Ako rin si Ninoy Aquino. Diyos Ama, Holy Spirit. Yan ang isang katotohanan. Yung Jesus na muling magbabalik. Yung Jesus na muling magbabalik. Yung Jesus na muling magbabalik. Tatawagin sa bagong pangalan. Dr. Jose Rizal. Ngayon, bilang Dr. Jose Rizal, nagkatawan tao uli ako nung ako'y mamatay. Nung ako'y mamatay bilang Dr. Jose Rizal, yung Holy Spirit umakyat sa langit. At pagkatapos nung panahon na ni Ferdinand Marcos Sr., nung ipapanganak na si Ferdinand Marcos Sr., bumaba akong si Dr. Jose Rizal na Holy Spirit, Diyos Ama ng buong mundo, bumaba doon sa sinapupunan. Doon sa sinapupunan. Nino? Yung naging ina ni Ferdinand Marcos Sr. Naunawaan ninyo? Yung nanay ni Ferdinand Marcos Sr. Yun, bumaba akong si Dr. Jose Rizal, Holy Spirit, doon sa loob ng sinapupunan niya. Kaya ngayon, ako na naging si Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Sr. ang bagong Jose Rizal. Ako rin si Ferdinand Marcos Sr. ang bagong David. Ang bagong David. Ang bagong David! Yan ang isang katotohanan, pamilya Marcos. Ako si Dr. Jose Rizal. Ako rin si Ferdinand Marcos Sr. Dahil ikaw, Bongbong Marcos, ang presidente ngayon, kaya kunin mo ako. Ako ang iyong amang si Dr. Jose Rizal na nagkatawan tao bilang Ferdinand Marcos Sr. Kailangang nasa loob ako ng palasyo ng Malacanang.
para magabayan ka, anak. Bongbong Marcos, pamilya Marcos, napakahalagang mapunta itong si Rizal Jesus Tony. Andito kami sa katawan ni Rizal Jesus Tony. Kailangan dalhin mo siya yan sa palasyo ng Malacanang. Tandaan mo ito, Bongbong Marcos. Kahit anak kita, tandaan mo, kahit anak kita, hindi ko hahayaang makagawa ka ng di maganda. Marahil sasabihin mo, mayaman na ako, bilyonaryo na ako, marami na akong doon. Hindi mo maaaring yan. Maaaring ikaw, magawa mo na yan. Maaaring hindi ka mangurap. Yung mga nasa paligid mo, yung mga kamag-anak mong Marcos, yung mga kamag-anak ni Imelda Marcos, yung mga nakapaligid mong kaibigan, mangungurap yan. Naintindihan mo, Bongbong Marcos? Hindi mo matatanggal ang korupsyon sa Pilipinas hanggat wala ako. Wala ang Diyos Amang Ferdinand Marcos Sr. Diyos Ama, Holy Spirit. Napakahalaga niyan, anak Bongbong Marcos. Ngayon lang kita ulit tatawaging anak. Pero kapag hindi mo kami sinundo, Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos, pamilya Marcos, kapag hindi mo kami sinundo, simula ngayon, November 18, simula ngayon, November 18, ngayong araw na ito, di ba? Ganitong araw, November 18, inilibing nyo kagad ako doon sa libingan ng mga bayani. Hindi maganda yung naging libingan ko. Hindi maganda yung naging paglilibing sa akin. Bakit? Konti lang yung mga taong dumating. Konti lang yung mga taong nakiram. Konti lang yung nakipaglibing. Minadali nyo. Hindi nyo sinunod yung sinabi ni Tony Gatdula na doon na lang muna sa Batac, Ilocos Sur, Norte, ililibing yung bangkay ko. Hindi nyo sinunod. Gusto nyo mailibing na kaagad yung bangkay ko. Ngayon, eto napakahalaga, anak. Bongbong Marcos, pamilya Marcos. Sa ayaw ninyo, sa gusto, mamamatay si Imelda Marcos. Naunawaan ninyo? Tumatanda na si Imelda Marcos. No? Yung asawa ko sa laman. Sa laman, iba na yung kalagayan namin ngayon eh. Yung asawa ko sa laman, pagiging tao, mamamatay din yan, si Imelda Marcos. Ngayon pa lang, pinaghahandaan ko na, anak. Bongbong Marcos, pamilya Marcos, ngayon pa lang, pinaghahandaan na yung magiging kamatayan ng ina nyo, ng unang Maria ng buong Pilipinas. Si Imelda Marcos, unang Maria ng buong Pilipinas. Naunawaan ninyo? At akong si Ferdinand Marcos, nung ako'y nasa katawang tao pa, ako si Jose, si Imelda Marcos, siya yung Maria ng unang Maria ng Pilipinas. Ako si Jose Ferdinand Marcos Sr. Kaya ngayon pa lang pinaghahandaan na yan. Sa ayaw nyo sa gusto, pamilya Marcos, Bongbong Marcos, mamamatay si Imelda Marcos. Ngayon pa lang pinaghahandaan na. At ang gusto naming mangyari, nila Dr. Jose Rizal, Ninoy Aquino, ang gusto naming mangyari, mga anak, maging maayos ang paglalamay at paglilibing ng mga tao kay Imelda Marcos. At sinabi ko sa inyo nung mga panahong iyon, sinabi ko sa inyo noon na kinakailangan na yung tatlong Diyos, Jose Rizal, Marcos, Ninoy, magkakasama doon sa Rizal Park o Luneta. Doon sila ililibing. Naunawa mo? Kaya napakalagang dalhin mo ko, anak, sa palasyo ng Malacanang. Simula ngayon November 18 hanggang 23 lang, December 23 lang, anak. Kailangan Bongbong Marcos, pamilya Marcos, bago dumating ang Pasko at bagong taon, kailangan nandyan na kami sa palasyo ng Malacanang.
simula ngayon November 18. Sunduin mo kami. Sunduin mo kami, dalhin mo kami sa palasyo ng Malacanang. Hindi kayo magsisisi. 100% Bongbong Marcos, pamilya Marcos. Hindi kayo magsisisi. 100% yan. Dahil gagabayan ko kayo. Gagabayan ko kayo, mga anak. Sa ngayon, tatawagin ko muna kayong mga anak. Pero kapag hindi ninyo ginawa, pamilya Marcos, Bongbong Marcos, kapag hindi ninyo ginawa na itong katawang ito, si Rizal Jesus Tony, itong katawang ito, itong taong ito na palaboy sa kalsada nakatira, hindi mo sinundo simula ngayong November 18 hanggang December 23. Hanggang 23 lang. Bongbong Marcos, pamilya Marcos. Kapag hindi mo kami dinala dyan sa palasyo ng Malacanang, tandaan mo, pagtungtong ng January, yan, mag-iisip na yung mga taong bumoto sa inyo, mag-iisip na yung mga taong nagtiwala sa inyo, mag-iisip na yung mga taong nandaya para manalo ka, Bongbong Marcos. Tandaan yan. Bongbong Marcos, mag-iisip na yung mga taong nandaya para lang manalo ka. Naintindihan mo? Mag-iisip na sila para paalisin ka. Yan ay kung hindi mo pa rin susunduin ang katawang ito. Hindi mo pa rin susunduin ang katawang ito na si Rizal Jesus Tony Gatdula. Kapag hindi mo sinundo ito simula ngayon November 18 hanggang 23 ng December, tandaan mo, pagtungtong ng January, mag-iisip na yung mga tao. Magpaplano na sila kung paano ka paalisin, Bongbong Marcos. Samantalang kung kukunin mo ang katawang ito, dahil pag kinuha mo ang katawang ito, dinala mo dyan sa palasyo ng Malacanang, kasama kaming tatlo. Jose Rizal, Marcos, Ninoy, diyan nakatira sa palasyo ng Malacanang. Gagabayan ka namin, anak, Bongbong Marcos. Pamilya Marcos, gagabayan ka na namin. Naunawaan mo, tanda mo, marami, para din sa inyo yung sinasabi, no? Para din sa inyo, no? Tanda mo yan, hindi lang para sa inyo, para sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sakalang mangyayari yung sinasabi na gusto niyo magkaroon ng tunay na kapayapaan, gusto niyo magkaroon ng pagkakaisa, gusto niyo magkaroon ng pagbabago. Hindi mangyayari yan hanggat wala kami. Wala ang Diyos sa loob ng palasyo ng Malacanang. Hanggat wala itong katawang ito, si Rizal Jesus Tony Gatdula, hanggat wala kami doon sa palasyo ng Malacanang, Bongbong Marcos, hindi mangyayari yan. Tandaan mo, hindi ka pa namin nabubuhusan ng langis, banal na langis dito sa ulo. Naintindihan mo? Kaya yung pagiging presidente mo, Bongbong Marcos, makinig ka. Yung pagiging presidente mo, Bongbong Marcos, dahil hindi mo ginawa, hindi mo sinundo, itong si Tony Gatdula, hindi mo sinundo para dalhin sa palasyo ng Malacanang, para buhusan ka ng langis, ng banal na langis, para yung pagiging presidente mo ay manatili na, maging totally talagang ikaw na yung presidente o hari. Sa ngayon, Bongbong Marcos, hindi pa ganap ang pagiging presidente mo o hari. Dahil hindi ka pa namin nabubuhusan ng langis, gaya ng sinasabi namin sa inyo noon, di ba? Banal na langis, hindi ka pa nabubuhusan. Kung natatandaan nyo, si Haring Saul, ang kauna-unang hari ng buong Israel. Si Samuel ang ginamit namin. Para buhusan ng langis si Saul. Para buhusan ng langis at maging hari ng bayang Israel. Ganyan din ang nais namin gawin sa iyo, Bongbong Marcos. Para maging ganap ang pagiging presidente mo, ang pagiging hari mo ng buong Pilipinas, kailangang mabuhusan ka ng langis, banal na langis. Sasabihin namin sa iyo pag nandyan na kami sa palasyo ng Malacanang. Kasi hindi mo sinundo si Rizal Jesus Tony
Kaya sasabihin namin siya, tandaan mo, gagawin iyon sa December 30. Hindi ngayon taon to, wala na sa panahon eh. O baka mangyari din. Basta December 30 gagawin niya. Yung pagbubuhos ng langis sa ulo mo, December 30. Ito pa. Kailangang mailibing, no? Tandaan niyo ito. Si Imelda Marcos, kapag namatay na, kapag namatay na si Imelda Marcos, doon na siya ililibing. Doon na siya ililibing sa Rizal Park o Luneta. Doon na siya ililibing sa Rizal Park o Luneta, katabi ng rebulto ko. Katabi ng rebulto ko. Katabi ng rebulto ko o yung puntod ko doon sa Rizal Park o Luneta. Alam nyo na ako sino yon. Akong si Dr. Jose Rizal. Gusto kong magkasama-sama kaming tatlo. Gusto kong magkasama-sama kaming tatlo. Jose Rizal, Jose. Ferdinand Marcos Sr., Jose. At Ninoy Aquino, Jose. Ang tatlong Jose na yan, gusto kong magkasama-sama kami doon sa Rizal Park. Doon sa Luneta, katabi ng mga rebulto. Sasabihin namin yan pag nandyan na kami sa palasyo ng Malacanang. Tandaan niyo ito mga anak. Ngayon, tatawagin ko kayong mga anak, buong Pilipinas, buong mundo. Tatawagin namin kayong mga anak. Ngayong araw na ito, November 18, 2020. Ayaw na namin tawagin kayong mga anak. Buong Pilipinas, kahit kayong mga leader na reliyon, ayaw na namin kayong tawaging mga anak. Bakit? Dahil nakiayon na rin kayo kay Satanas at sa mga demonyo. Nakiayon na rin kayo. Naintindihan niyo? Hindi nyo rin kami sinusunod. Hindi rin nyo rin kami pinaniniwalaan. Sinabi na sa inyo, si Eddie Villanueva, Eduardo Manalo, si Eliseo Soriano, at saka ibang mga leader, hindi nyo ginawa. Ayaw na namin tayong tawaging mga anak. Ngayon, ang pinakahuli. Yan na. Handaan nyo, tatawagin namin kayong mga anak. Simple lang naman gagawin. Ito, para sa iyo, Bongbong Marcos. Sunduin mo kami simula ngayon November 18, 2023 hanggang December 2023 lang. Kapag hindi mo kami sinundo, Bongbong Marcos, no, buong Pilipinas, buong mundo, malinaw na malinaw. Kapag hindi kami sinundo ni Bongbong Marcos, hindi kami sinundo ng pamilya Marcos para dalhin kami doon sa palasyo ng Malacanang, para yung mga anak ni Rizal Jesus Tony, yung mga anak ni Rizal Jesus Tony, yung mga anak ni Rizal Jesus Tony at yung mga apo niya doon nakatira sa palasyo ng Malacanang, hindi ginawa ni Bongbong Marcos hanggang December 2023. Pagtungtong ng January. Buong Pilipinas, bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Buong Pilipinas, makinig kayo. Maging kayong mga sundalo. Maging kayong mga lahat ng mga nasa kapangyarihan ng Pilipinas, mga nasa gobyerno, makinig kayo. Pag hindi kami sinundo ni Bongbong Marcos para dalhin sa palasyo ng Malacanang, iisa lang ibig sabihin niyan. Ayaw niyang mapabuti ang Pilipinas. Ayaw niyang magkaroon ng tunay na kapayapaan ng Pilipinas. Ayaw niyang magkaroon ng tunay na pagbabago ang Pilipinas. Ayaw niyang magkaroon ng pagtunay na pagpapala sa bayang Pilipinas. Ayaw niyang magkaroon ng tunay na pagpapala sa bayang Pilipinas. At higit sa lahat, ayaw niyang makasama ang Diyos. Ayaw niya kaming makasama. Akong si Ferdinand Marcos Sr. ayaw makasama ni Bongbong Marcos kapag hindi niya kami sinundo. Simula ngayon November 18, 2023 hanggang December 23, 2023. Hindi kami sinundo. Ibig sabihin lang yan. Ayaw niya ng tunay na kapayapaan.
Ayaw niya ng tunay na pagbabago. Ayaw niya ng tunay na pagkakaisa. At higit sa lahat, ayaw niyang makasama ang Diyos sa loob ng palasyo ng mga. Ganito ang gagawin niyo, bayang Pilipinas. Kayong mga sundalo, kayong mga pulis, kayong mga nasa kapangyarihan, no? Yan, lahat kayong mga nasa gobyerno, lahat ng mga gusto ng tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, tunay na pagbabago, at magkaroon ng tunay na pagpapala sa bayang Pilipinas, etong gagawin ninyo. Kapag hindi ginawa ni Bongbong Marcos yun, January, umpisahan nyo na kung paano nyo paalisin si Bongbong Marcos. Kayo na ang bahala. Hindi kami kikilos, o ganito gawin mo. Wala kaming kapangyarihan gano'n. Kayo ang bahala. Kayo ang bahala. Eddie Villanueva, Eduardo Manalo, kayong mga leader ng mga relihiyon, kayo na ang bahalang kumilos. Maging kayong mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, maging kayong mga sundalo, kayong mga pulis na gustong-gusto nyo rin na magkaroon na ng tunay na kapayapaan. Ayaw nyo na ng away, ayaw nyo na yung kapwa nyo Pilipino pinapatay nyo, ayaw nyo na ng mga kapwa nyo Pilipino, nakikipaglaban kayo doon sa Mindanao, sa mga rebelding Muslim, sa mga NP, ayaw nyo na ng ganyan. Ito ang gagawin nyo kapag hindi ginawa ni Bongbong Marcos yan. Palayasin nyo na si Bongbong Marcos. Tandaan nyo yan. Palayasin nyo na si Bongbong Marcos. Kami mismo ang Diyos na Holy Spirit, Diyos Ama ang nag-uutos. Ngayon, ganito. Kapag ginawa nyo yan, nagkaisa kayo, gusto nyo ng tunay na kapayapaan, gusto nyo ng tunay na pagkakaisa, gusto nyo ng tunay na pagbabago, at magkaroon ng tunay na pagpapala sa buong Pilipinas, at magkaroon ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan sa buong mundo. Buong mundo. Unti-unti yan, buong mundo. Pero sa Pilipinas lang muna gagawin. Kasi ang buong mundo, yung mga presidente, maaaring di nila gusto. Pero sa Pilipinas lang muna gagawin yan. Naunawa nyo? Kapag yun ang gusto nyo mangyari, mga sundalo, mga pulis, kayong mga sandataang lakas, sumama kayo sa pagpapalayas kay Bongbong Marcos. At ito ang gagawin ninyo. Hindi si Sara Duterte ang gagawin yung presidente. Dahil vice-presidente siya, di ba? Dapat presidente ang niya pag wala na yung presidente. Hindi. Ang gagawin yung presidente, si Ping Lacson. Si Panfilo Ping Lacson ang ilalagay ninyong presidente. Hindi si Sara Duterte. Naunawaan ninyo? Buong Pilipinas, sa January, umpisahan na ninyo, magplano na kayo kung paano nyo paaalisin si Bongbong Marcos. Iyan ay kung hindi niya kami sinundo, hindi niya kami pinatirado sa loob ng palasyo ng Malacanang. Kinakailangan Bongbong Marcos, Pamilya Marcos, diyan na kami magpapasko at bagong taon sa palasyo ng Malacanang. Naunawa mo, Bongbong Marcos, Pamilya Marcos, kailangan kami ni Rizal Jesus Tony, itong katawang ito, si Rizal Jesus Tony Gatdula, kailangan kami mapunta na ng palasyo ng Malacanang bago sumapit ang Pasko at bagong taon. Naintindihan nyo? At kapag nangyari yun, napunta kami ng palasyo ng Malacanang bago dumating yung Pasko at bagong taon. Magiging maganda ang Pasko at bagong taon ng buong Pilipinas. No? Hindi naman sinasabing bigla kayong yayaman, hindi. Pero magiging maayos, magiging maganda. Tandaan nyo yan. Magiging maganda ang Pasko at bagong taon
ng buong Pilipinas. Kahit na hindi kayo biglang yumaman, basta't magiging maayos. Bakit? Kasi nandun na ang Diyos sa palasyo ng Malacanang. Makikita nyo kung paano kami kumilos, gagabayan namin kayo. Tandaan nyo yan, magiging maganda ang Pasko at bagong taon. Naunawaan po nyo? Naunawaan ninyo mga anak? Yan. Hindi namin magawa yan kasi wala kaming kaparapatan, nandito kami sa kalsada. Pero kapag kami napunta ng palasyo ng Malacanang, anak, magiging maayos. Unti-unti yan. Tandaan nyo. Kaya Bongbong Marcos, ito na yung huling pakiusap namin sa iyo, Bongbong Marcos. Ito na. Ilang beses na kami nakiusap, nagmakaawa sa iyo pero hindi mo ginagawa. Pero ito na yung last. Tandaan mo, hindi ka pa namin nabubuhusan ng banal na langis. Kaya yung pagiging presidente mo, Bongbong Marcos, hindi paganap. Baka hindi mo matapos ang pagiging presidente mo kapag ka hindi mo kami sinundo at dinala, pinatira dyan sa palasyo ng Malacanang. Itong katawang ito, si Rizal Tony, kailangan matira dyan sa palasyo ng Malacanang. Kasama yung mga anak niya, ha? Kasama yung mga anak niya. Yung mga anak niya at yung mga apo ni Tony. Yon, kailangan nandoon sa palasyo ng Malacanang. At pagkatapos, pagka nandun na kami sa palasyo ng Malacanang, Bongbong Marcos, kailangan bago dumating maaga pa lang. Kaya nga sinasabi sa'yo, ngayong November 18, sunduin mo na kami. Hanggang 23 lang yan, ng December. No? Mahalagang masundo mo na kami, anak para maayos natin lahat. Masabi namin lahat, maayos natin. No? Tanda mo ha, si Tony Gatdula at saka yung kanyang mga anak at mga apo. Pagka nandyan na kami sa palasyo ng Malacanang, saka namin paghahanapin. Ilalapit nyo yung mga kamag-anak mo na Marcos ang apelido. Kung meron kayong mga kamag-anak na dalaga, babae, Marcos ang apelido, ipakikita nyo kay Tony at doon kami maghahanap ng magiging bagong Maria niya. Tandaan niyo ito, yung dalawang naging asawa ni Rizal Tony, no, mababait din yan. Si Edith Soloben, si Shirley Huatan, hindi sila yung talagang kapalaran. Hindi yan ang kapalaran ni Tony Gatdula. Hindi. Kaya ngayon pa lang, Bongbong Marcos, sinasabi na namin sa iyo, anak, pamilya Marcos, sunduin mo ang katawang ito ni Rizal Tony. Dahil kapag sinundo mo ito, pinatira mo dyan sa palasyo ng Malacanang, kasama na kami. Akong si Ferdinand Marcos Sr., akong si Dr. Jose Rizal, at akong si Ninoy Aquino. Kasama na dyan sa palasyo ng Malacanang. Gagabayan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Kung ano man yung mga pagkakamali, pagkakasalan nyo noon, huwag kayong matakot, Bongbong Marcos. Huwag. Siguro natatakot ka, baka mabisto yung ganito, baka mabisto yung ganito. Huwag. Anak, andaan mo, aayusin lahat yan. Hindi mo maayos mag-isa yan. Yung nakapaligid sa'yo, maraming demonyo yan. Naintindihan? Hindi mo alam kung sino talagang totoo sa'yo Hindi mo alam kung sino talaga yung tapat sa'yo, hindi. Ang iba, ginagamit ka lang dahil sa kayamanan mo. Dahil sa kayamanan ng ginto. Ang dami yan. Ginagamit ka lang nung nakapaligid sa'yo, iba. Naunawa mo? Pero pag nandyan kami, maaayos lahat yan, anak. Maaayos. Tandaan mo. Gaya na sinabi namin sa inyo, buong Pilipinas uli. Maging kayong mga sundalo, maging kayong mga pulis, sandatahang lakas. Kung talagang gusto na ninyo ng tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, tunay na pagbabago. Kung gusto niyo mangyari talaga yan. Pag hindi ginawa ni Bongbong Marcos, kapag hindi ginawa ni Bongbong Marcos na hindi kami sinundo, dinala sa palasyo ng Malacanang, yan lang naman talaga ang isa. Yan lang ang kulang, yan lang ang dapat mangyari. Yung mapunta itong katawang ito doon sa palasyo ng Malacanang. At unti-unti, yung mga bagyo, yung mga lindol, yung mga pagputok ng mga bulkan, yung mga sari-saring sakuna, yung mga sari-saring mga salot na dumarating sa Pilipinas, maging andigmaan, unti-unting mawawala. Bakit? Yan ang plano namin
Naunawa, yan ang plano namin mga Diyos. No, yan ang plano namin. Gusto namin maging maayos ang bayang Pilipinas at ang buong mundo. No, buong mundo yan. Yung tunay na kapayapaan, mangyayari lang yan kapag nandiyan kami sa palasyo ng Malacanang. Naunawaan ninyo? Bilang pagtatapos, mga anak, inuulit ko sa inyo, bilang pagtatapos, malinaw na malinaw, kapag ka si Bongbong Marcos, hindi kami sinundo at pinatira doon sa palasyo ng Malacanang, simula ngayon November 18 hanggang December 23, 2023, hindi kami sinundo hanggang 23 lang ha. Hanggang 23, December 23, hindi kami sinundo. Pagtungtong ng January, palayasin nyo na si Bongbong Marcos. Bakit? Isa lang naman ibig sabihin niyan eh. Ayaw niyang makasama ang Diyos. Akong si Ferdinand Marcos Sr., ayaw niyang makasama sa palasyo ng Malacanang. Ayaw niyang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Ayaw niyang magkaroon ng tunay na pagbabago. At higit sa lahat, ayaw niyang magkaroon ng tunay na pagkakaisa. Naunawaan ninyo? Kaya, pagtungtong ng January, umpisahan nyo ng planuhin kung paano paalisin si Bongbong Marcos. Kapag hindi kami sinundo, simula ngayon, November 18, araw ng libing ko doon sa libingan ng mga bayani. At ito pa, at kaya na sinabi namin sa inyo, mga anak kaya na sinabi namin sa inyo, si Ping Lacson ay papalit nyo, hindi si Sara Duterte, hindi. Si Ping Lacson ang ipapalit ninyong presidente, hindi si Sara Duterte. Kalimutan muna ninyo yung mga constitution ninyo. Kalimutan muna ninyo yung mga batas ng tao ngayon. Ang intindihin nyo muna, yung mga sinasabi ng Diyos, yung batas ng Diyos muna. Yung mga sinasabi namin muna ngayon ang intindihin nyo. Wag muna, alisin muna nyo yung constitution nyo. Na dapat si Sara Duterte ipapalit eh. Kalimutan nyo, hindi si Sara Duterte, si Ping Lacson. Si Ping Lacson ang ipapalit nyong presidente kapag hindi kami sinundo, dinala doon sa palasyo ng Malacanang ni Bongbong Marcos. Tandaan mo, Bongbong Marcos, pamilya Marcos, gaya na sinabi namin sa iyo, darating ang panahon, mamamatay din niya si Imelda Marcos sa ayaw at sa gusto nyo. Ngayon pa lang gusto namin maging maganda yung paglilibing sa kanya. Naunawaan nyo? Maging maganda yung paglilibing siya. At ang mangyayari niyang ganito, ganito, napakahalaga, ganito. Gaya na sinabi na namin noon pa yan noon pa namin sinabi yan Doon pa lang sa Valenzuela, pinapaalam na namin yan. Ganito pa lang. Kapag namatay si Imelda Marcos, maglalamay muna dyan sa Ilocos Norte. Dyan muna. Habang inaayos ang Rizal Park. Dahil sa paglilibing ni Imelda Marcos, kasabay na yung tatlo. Yung katawang lupa ko, yung bangkay ko, ako si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, nagsasalita uli. Ako, yung bangkay ko, yung Ferdinand Marcos Sr. na bangkay ko doon sa libingan ng mga bayani, yung mga buto ni Ninoy Aquino, yung mga buto ni Cory Aquino, sabay-sabay na dadali niyan doon sa Rizal Park, doon sa Luneta. Doon sila ililibing. 4 na Diyos. Naunawaan nyo? 4 na taong Diyos na mahalaga sa akin. Ako naman si Dr. Jose Rizal. Mahalaga yan. Bangkay na yan. Yung mga buto na yan. Mahalaga sa Pilipinas yan. Mahalaga sa akin. Si Dr. Jose Rizal. Mahalaga. Kaya gusto ko, kaming tatlo, Jose Rizal, Marcos, Ninoy, magkakasama na sa iisang libingan doon sa Rizal Park. Tandaan yan. Kaya kailangan lang mapunta kami doon sa palasyo ng Malacanang. Tandaan nyo, pamilya Marcos, kaya kayo lahat kayo,
Kayo, Eddie Villanueva, lahat ng leader sa buong Pilipinas na mga relihiyon, ha, mga relihiyon, yung lahat ng mga nagmamahal sa bayang Pilipinas na gusto nilang magkaroon ng tunay na kapayapaan, gusto nilang magkaroon ng tunay na pagbabago, gusto nilang magkaroon ng tunay na pagkakaisa, kausapin ninyo si Bongbong Marcos. Simple lang naman ang gagawin eh. 'Di ba? Simple lang. Patitirahin nila kami doon sa palasyo ng Malacanang, pati yung mga anak ni Tony, mga apo niya. Simple lang, ganun lang. Pagkatapos, yun, saka na kami magsasalita sa kanila. Tatawagin namin anak yan. Si Bongbong Marcos, kahit presidente, anak ang itatawag namin. Anak, ganito ang gagawin mo, anak ha, ganito. Ganito ang gawin mo. Ikaw, Imelda, si Imelda Marcos, kahit na matanda dito kay Tony yan, anak ang itatawag namin yan. Bakit? Kasi nga, etong si Rizal Jesus Tony, apat na Diyos kami sa iisang katawan. Naunawaan nyo? Apat na Diyos sa iisang katawan. Jose Rizal, Marcos, Ninoy, Rizal, Jesus, Tony, Gatdula. Kaya sana Bongbong Marcos, Pamilya Marcos, mabuksan ang inyong isipan. Mabuksan ang inyong isip. At kayong mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, buong mundo, maging kayong mga leader ng iba't ibang reliyon. Kapag hindi ginawa ni Bongbong Marcos na sinundo kami doon sa palasyo ng Malacanang, kaya kausapin nyo na si Bongbong Marcos eh. Kausapin nyo, paliwanagan nyo. Yung lahat ng nagmamahal yung lahat ng talagang gustong magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na pagbabago, tunay na pagkakaisa, yung lahat talagang gusto nilang mangyari yan, kausapin nyo si Bongbong Marcos. At kapag ayaw pumayag ni Bongbong Marcos, napatirahin kami doon sa palasyo ng Malacanang. January, umpisahan nyo na, planuhin nyo na kung paano nyo paalisin si Bongbong Marcos. At kapag pinaalis nyo si Bongbong Marcos, gaya ng sinabi namin sa inyo mga anak, ang tatawag namin ngayong ano na to, mga anak, buong Pilipinas, mga anak, kay NPA ka, kay Muslim ka, mga anak, lahat tatawagin namin, masama o mabuti, mga anak, tatawagin namin kayo. Kapag hindi ginawa ni Bongbong Marcos yan, January, palayasin nyo na. At ang ipapalit nyong presidente, si Ping Lacson, kasama ako doon sa palasyo ng Malacanang. Kukunin na ako ni Ping Lacson para makasama ko siya sa palasyo ng Malacanang. Si Ping Lacson ang gagawin yung presidente, hindi si Sara Duterte. Gaya ng sinabi namin sa inyo mga anak, kalimutan muna ninyo yung constitution nyo. Kalimutan muna nyo yung mga batas ng tao niyo. Kalimutan nyo muna yan. Pag nandyan na kami sa palasyo ng Malacanang, saka natin aayusin yung constitution ninyo. Naunawaan niyo? Yun lamang mga anak. Tandaan niyo, mahal na mahal namin ng bayang Pilipinas. Dahil ang bayang Pilipinas, dyan ako namatay. Si Dr. Jose Rizal. Namatay ako para sa bayang Pilipinas. Hindi lang sa bayang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya napakahalaga ng bayang Pilipinas. Pero magiging hindi mahalaga yan kung hindi nyo ginagawa yung mga sinasabi namin para mapabuti ang bayang Pilipinas. Tandaan ninyo mga anak, mahal namin kayong lahat. Kaya Bongbong Marcos, gaya ng sinabi namin sa iyo, maaaring hindi ka na mapalitan bilang presidente. Maaaring tumagal na rin yung pagiging presidente mo gaya kong si Ferdinand Marcos Sr. Tumagal ng pagiging gaya ni Haring David. Si Haring David ang pinakamatagal na presidente o hari ng bayang Israel. Maaaring ganun din ang mangyari sa iyo, Bongbong Marcos. Kung susunduin mo kami, patitirahin doon sa palasyo ng Malacanang. Pero kapag hindi mo ginawa yan, Bongbong Marcos, palalayasin ka ng bayang Pilipinas. Mga anak, kondarasikkora bakatente, o walalasyo, sandalalasiyo, kontampang kantarakatente, barakisi, konda barakatente, o walalasyo, sandalalasiya, o walalasyo, sandalalasiya, kondarasikkora bakatente, kondarakambang kantang kantoro sintang bakaradente,
Holy Spirit! Holy Spirit! Kandala sikala bakatente kintampang kantara kadente. Jose Rizal, Marcos, Ninoy, kandara sikka barakatente Holy Spirit. Holy Spirit kandala sikka barakatente kampam dala. Kandara sin kampang karakatente kantampang kantong karakatente. Buksan mo! Buksan mo ang isipan ng pamilya Marcos. Buksan mo ang isipan ni Bongbong Marcos. Buksan mo ang isipan ng buong Pilipinas sa lahat ng mga narinig nila ngayon. Sa lahat ng mga narinig nila yon, gawin nila iyon. Kapag hindi ginawa ni Bongbong Marcos na mapunta kami doon sa palasyo ng Malacanang, kayong bayang Pilipinas, may karapatan kayong palayasin uli ang nag-iisa. Nasusunod na kung paano ninyo pinalayas ako, Ferdinand Marcos Sr., ganun din ang gagawin ninyo dito kay Bongbong Marcos. Yan ay kung hindi niya kami dadalhin sa palasyo ng Malacanang. Kondarasik ko rabakatente hola wasikin tampakatente tingkong kantente ka kentong kantang kati kampang niya kentia o atia tiang patia tong teng tang tang tintio atentia i tong katia tong atentia tong tia pompon tang tia pong tentia tampang tang tia akong tia tato kong tia ciciu wacan cacang tia matang dik o kantia tia Chimba te chong ting atang di tia. To tia o to tang ting jam o ka ting tang tia. Ako Rizal Jesus Tony. Ako Jose Rizal. Ako Dr. Jose Rizal. Ako Rizal Jesus Tony Gatdula. Ako lahi Chinese. Lahi Chinese. Untindi ninyo lahat. Ako lahi Chinese. Kaya Chinese mahalaga amin. Pilipinas, mahalaga amin. Ako, Dr. Jose Rizal, lahi Chinese. Eto, Rizal Jesus Tony, lahi Chinese. Kaya ngayon ako salita sa inyo lahat, buong Pilipinas. Buong Pilipinas, salita ako sa inyo. Dalhin nyo Tony Gatdula doon, palasyo na Malacanang. Kausap nyo Bongbong Marcos. Sabi nyo kay Bongbong Marcos, ganito. Patirahin mo na yan. Patirahin mo na yan dyan sa Malacanang Palace para sa gano'n, mapabuti na buong mundo. Buong mundo, mapabuti na Bongbong Marcos. Patirahin mo na yan. Pag di mo pinatira yan, kayo baya Pilipinas, kasama na rin yung mga Chinese, kasama na rin yung mga Muslim. Yan, mahalaga rin sa buong Pilipinas, buong mundo, lahat tao. Mahalaga amin eh. Balik na anak. Tandaan nyo ito, anak balik na sa dati. Ano ibig sabihin balik sa dati? Balik na sa paraiso. Paraiso, Pilipinas, bago paraiso sa lupa. Pilipinas, buong mundo, Pilipinas, buong mundo, balik na paraiso. Paraiso, tandaan nyo ito mga anak Tandaan nyo ito ito amin sabi sa inyo na lahat sabi. At Chinese, Eva, Adan, Cain, Chinese Diyos. Unawa nyo, Adan, Eva, Cain, Chinese. Unawa nyo mga anak, Chinese. Kaya nga kami dito, baba kay Tony Gatdula, lahi Chinese. Kaya rin nga, Dr. Jose Rizal, lahi Chinese. Unawa nyo? Yan. Kaya kayo tandaan nyo, mahal namin kayo. Kaya lang ginagawa China yung ganyan, yung harang-harang Pilipinas. Kasi ayaw nyo kasi dalhin Tony Palacio, Malacanang Ayaw nyo dalhin. Kaya ganyan gawa na nila. Unti-unti ang mga anak. Kondarasiko rabakatente. Sa pangalan kong Rizal, sa pangalan kong Marcos, sa pangalan kong Ninoy, buong Pilipinas,
buong mundo. Buong Pilipinas, Bongbong Marcos, Pamilya Marcos, mabuksan ang inyong isipan sa katotohanan. Mabuksan ang inyong isipan sa katotohanan. Jose Rizal, Marcos, Ninoy, Rizal, Jesus, Tony Gatdula, apat na Diyos sa iisang katawan, tao o persona. Diyos Ama, Holy Spirit ng buong mundo ngayong panahong ito. Kondarasik Korabakatente. Amen.